Hello mga kareal, may gagawin po ako ngayon dito na electric fan. Wall fan po ito, ang tatak Eureka. Umusok daw ito, sabi ng may-ari. Kaya check upin natin. Paano check upin? Ganito lamang po, gumamit po tayo ng tester. Naka times 10, ohmmeter. Tingnan kung gumagana, ayan. Sureball na gumagana. Calibrated siya, bitawan lang. Una, ito yung AC plug nitong electric fan. Tingnan natin kung may resistance na masusukat. Lagay sa number 1, wala. Number 2, hindi gumagalaw ang meter pointer. Number 3, walang deflection. Speed 1, 2, 3, walang nasukat na resistance. Ibig sabihin, open circuit po ito. Posibleng nag-cut off ang thermal fuse or may loose connection sa circuit. Simula plug, papasok ng motor. Baklasin natin ito. Tanggalin lang ang mga cover. Pasensya na po sa lahat ng aking mga masugid na taga-subaybay kung naging madalang po ang aking nag-upload sa YouTube, naging busy po ang inyong lingkod. Kung gusto niyo pong makita kung ano ang iba pang pinagkakaabalahan ng inyong lingkod, bisitahin niyo po ang aking Facebook page at makikita niyo doon kung ano ang iba ko pang pinagkakaabalahan. Baklasin lang ito. Ayan. Visual inspection sa motor. Tanso po ang motor nito. Wala namang bahid na agiw or sunog. Parang good naman. Ang sabi ng may-ari ay umusok daw ito. Okay pa naman yung pagkakatali doon sa duktungan ng windings. Posibleng pumutok ang thermal fuse. Pero ang sabi ay umusok. May nasunog kung umusok. Eh hindi naman sunog ang kanyang motor. Wala akong nakikitang agiw dito. Sa capacitor hindi naman lumubo or hindi na deform. Inspection natin ang wire. Posible kasi nga sa wire nag-short circuit. Yun, may napansin ako mga kareal. Yan. Napansin nyo yan, nagbago ang kulay. Pagka nagbago ang kulay, tingnan natin kung ito ay pumutok. Kaya nagbago ang kulay. Kita nyo yan? May sunog dito. Yan. Kita nyo, may sunog. Kaya umusok dito ang dahilan. Sa cable niya, may pumutok. Ayan o. Ito. Yun, sunog ito. Tanggal yung isa o. Balatan lang natin. Wala, hindi naabot yung tanso niya. Ito lang ang talagang putol. Subukan nating iduktong ito. Ganyan. Yan. Para pulido ang ating trabaho, huwag tayong umasa sa duktong lang na ganyan. Hihinangin po natin yan. Posible kasing bumitaw yan kung sakaling mahila o magalaw. Pero kung nakahinang, katulad nito, ay tiwala na tayo sa ating gawa. Ayan, nakahinang na. Balutin lang po natin ito. At ang ginagamit ko po pambalot dito ay masking tape lang, hindi electrical tape. Mas kampante ako na masking tape ang ginagamit ko dito dahil hindi po ito nahuhubad. Katulad ng electrical tape, pag nag-init, nagpapawis, bumibitaw. Unlike dito sa masking tape, pag nag-init, lalong kumakapit. O, ganyan lang po. Para hindi manabog, balutan ulit ng masking tape dito at nang siya ay mabigkis. Ayan, ganun lang. Okay lang na tumaba siya. Tapos ngayon ay testerin natin kung meron na siyang continuity or resistance. Ikabit ulit sa dalawang terminal ng AC plug ang test probe. Ganyan. Tapos pihitin natin sa number 1. Ayun. Pansin nyo, nag-deflect ang meter pointer. Number 2. Ayan. May reading. Ayan. Umusog ng konti. Normal po ang resistance reading ng tatlong speed windings, 1, 2, and 3. Yan, i-zero natin. Okay, normal. Ulit, 1, 2, 3. Pagka ganyan ang resistance, good po ang resistance reading ng motor or windings. Ibig sabihin yan ay walang short circuit. Kasi kung may short circuit po yan, ang reading po ng meter pointer ay sasaga doon sa 0. Kaya ang kailangan na range para sa pag-reading ng windings ng electric fan ay naka times 10. Kasi kung may mapapansin po kayo, may mga nagtuturo po na ang range na ginagamit nila sa pagsukat ng resistance ng motor ng electric fan ay times 1K. Subukan natin gamitin ang times 1K at ilagay natin sa times 1K. Ayan. Ikabit ulit ang test probe. Subukan lang natin kung ang setting ng selector knob ay nasa times 1K. Ilagay natin sa number 1 at tingnan natin kung muna kung gagana dito sa test probe. Ayan.
Tapos, i-calibrate natin, tapat sa 0. Ayan. Ilagay natin sa terminal ng AC plug, ang dalawang test tube. Ang dalawang test tube, ito. Tapos, pihitin natin sa number 1. O, napansin nyo? Pagka ganyan ang sukat, hindi mo malalaman kung shorted or good yung resistance ng windings ng motor. Posible kasing shorted yan. Kasi sumasagad sa 0. Walang resistance kasi nga 0 ang reading nakuha. Kaya dapat, para maging normal ang reading at hindi malito sa pag-reading, dapat ang gamitin natin ay times 10. Ayan. X10. Yun po ang tamang setting sa pagsukat ng resistance ng windings ng motor ng electric fan para makita kung normal or shorted ang motor windings. Naintindihan? Ganun lamang po yun. Kaya dapat times 10 ang gamitin. Okay? Kung times 10, i-calibrate ulit. Yan o, hindi na siya calibrated. Dapat itapat sa 0. Gamit ang 0 adjuster ito. Ayan, nakatapat na sa 0, bitawan. Sanayin po natin ang sarili natin sa tamang proseso. Saka na natin i-shortcut kung kabisado na natin ang lahat. Ngayon, testerin ulit natin para malinaw sa lahat. Ayan, select na po sa number 1 yung ating switch. Ibalik natin sa 0. Ayan o, number 1. Normal po ang reading. Paano malalaman kung normal ang reading? Sa pagitan po ng 20 at saka 100. Ayun, makikita nyo doon, 20 at saka 100. Paano gamitin ang tester or ohmmeter? May video po ako niyan. I-search nyo lang po sa aking channel. Napakarami ko na pong video ginawa. Pag napanood nyo po yung lahat na yun, pwede na po kayong magtayo ng repair shop ng electric fan. Huwag lang po kayong magsasawang manood. Okay, ayan, normal. Lagay natin sa number 2. Ayun, umusog lang ng konti pa ganun. Ayan, umusog ng konti pa ganun. Normal po yan. Paano malaman kung grounded? Ganito, itapat lang sa times 10K yung setting. Kasi, kung grounded yan, sa housing at windings, papalo po siya or gagalaw ang meter pointer. Ganito. Kasi grounded yung katawan natin. Pag hinawakan ang meter pointer, grounded. O, yan o. Para malaman kung grounded yung windings doon sa housing, ikabit lang po ito. Dito, isang test tube. Tapos hawakan ng kamay. Ganyan. O. Pag hinawakan natin ng isang daliri o kamay itong kabila, grounded po. Diba? Kasi yung katawan natin ay grounded. Tapos yun naka-switch on. 1, 2, 3 kahit alin doon. Dahil yan ay naka-number 3, tingnan natin kung gagalaw ang meter pointer. Pag gumalaw yan, ibig sabihin, grounded po yung windings sa housing ng motor. Ganito. Ayan o. Kahit kutkutin natin, hindi po gumagalaw yung meter pointer. Wala pong grounded dyan. Good po ang kondisyon ng motor nito. Ayan o. Kahit kutkutin. Tandaan na nakakapit pa rin tayo dito sa kabilang test tube at AC plug terminals. Ganyan. O, wala. Good po yan. Pwede na po natin testingin yan. I-prepare lang natin ng maayos. Nakapwesto na ng maayos. Isaksak natin sa outlet. Yan. Tapos, pihitin natin sa number 1. Ayan. Gumana na mga kariyan. Yan o. Okay. Yun lamang po ang problema. Yan, gumagana ang swing. Yun lamang po ang naging problema mga kariyan, yung nagkaroon ng sunog dito. Yan. Posibleng naipit yun dito sa butas. Sa pagsuswing ng ganyan. Yun lamang po. Wala nang iba. Patay na natin. Yan. Kung may electric fan kayo na umusok, baka nasa kable lang po na katulad nito. Madalas po yan na dito sa malapit sa butas. Kasi yan po yung naiipit at gumagalaw-galaw ng ganun. Sana'y mabigyan ko po kayo ng idea sa ganitong trouble ng electric fan. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Paki-like and share po ng video na ito para malaman din ng iba. Subscribe na rin kayo dito sa channel ko para sabay-sabay po tayong matuto.